Di yata niya naintindihan yung word na tahimik. Sabi mo lang, shut up! Okay na. Yung maingay na yan, problema talaga yan. Okay. Ang church po, ang Jehovah Masinag, ay dumadaan sa atake ng demonyo sa panahon ito. At isa sa atake na ginagawa ng demonyo ay sa mga youth, SYP. Hindi ko na sasabihin yung iba kasi hindi naman kailangan malaman unless chismoso kayo o chismosa kayo. So isa sa atake ng demonyo ay sa kabataan, sa mga SYP. Kaya nandito sila sa harapan. Nag-warning na ako sa kanila ng 2 ulit kasama ngayong oras na to yung mga magulang na may anak na youth, yung may kapatid na youth, may pamangkin o sino man. Beginning today is Judgment Day. Okay? Grace period is over. Pagkatapos kong ituro itong topic na to, tapos na ang grace. Judgment na. Okay? Dahil ang atake ng demonyo, gustong sirain yung buong Jehovah Masinag. At hindi tayo papayag na tayo ay sirain ng demonyo. Papayag pa kayo? So, anong gagawin nyo para hindi masira? Lalaban ba tayo? Gagawin ba natin yung tama? Okay. So, makinig. Yung mga youth, makinig yung may mga anak na youth, kapatid, o yung magkakaroon pa lang ng youth. Mayroong tinatawag na burning bridge. Okay? Itong burning bridge na to, lahat tayo dadaan dyan. Lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng daigdig, dadaan dyan sa tinatawag na tulay na nag-aapoy, nagliliyab. Okay? Lahat. Ano itong burning bridge na to? Ito, yung tinatawag na kanta nino ba yan? When your younger years. Ano na yun? Yun yun. Yung mga kalokohan ng bata ka pa. The younger years, ito yung bridge na tatawirin mo. Ito yung edad ng 12. Sino 12? Taas ang kamay. Huwag magsisinungaling baka... Okay. Sa iba, itong younger years na to, itong bridge na to, 12 to 19. Sa iba, ito ay 13 to 21. Sa iba, 13, 23. Sa iba, 14, 24. Pero gagawin natin 12 hanggang 24. Lahat ba dumaan ng 12 to 24 dito? Yung mga nasa likod? Walang lumaktaw? Okay, lahat tayo dumaan sa 12 to 24. Ang 12 to 24, ito yung years of emotionalism and stupidity. Sige, tanungin mo huwag yung nasa harap, yung nasa likod. Kailan mo ginawa yung pinaka-stupidong bagay sa buhay mo? Anong taon ka nun? Sige, sigaw nyo. Ilan? Ilan taon? Linawin nyo, kailangan marinig ng mga youth sa harap. 19. Sige, 19. Ikaw, Hector, ilan? Ilang taon? Maaga to naglandi Iba yung iba. Huwag na kayo mahiya. Tapos na kayo yung mga nanay, tatay dyan. Ilang taon kayo na ginawa niyo yung pinaka-stupidong bagay sa buhay niyo? 17. 18. Okay. Question is, tama ba to?
na itong burning bridge na to is 12 to 24, nandiyan yan yung pinaka-stupidong bagay na nagawa ng mga magulang niyo sa buhay nila? Tama, mali? These younger years, this bridge, ito yung buhay ng mga kabataan, emosyonal, madrama, matampuhin, tapos stupid. Bakit stupid? Lahat ng palpak, lahat ng mali dito nangyayari. Dito nagkakaroon ng mga desisyon sa buhay, lalo na sa love life. Okay, bakit stupid natin masasabi? Kasi masabihan lang, alam mo, ganda mo. Kahit tambay yan, kahit walang ipin yan, kahit pangit yan, kahit walang trabaho yan, basta sinabi ng maganda ako eh. First time. Stupid. Bumibigay agad. Ganon ka-stupid itong edad na to, kahit walang pera, kahit di nakapag-aral, basta masabihan ka lang na, I love you, first time ko yun. First time. Bumibigay naman si girl Lalu. Kasi sabi niya, I love you eh. Naniwala ka naman. Okay, lahat naman pwedeng maging stupid minsan-minsan, pero huwag nyo namang tagalan. Okay? Marami kasi, nagpaka-stupido, lahat po ng dumaan sa 12 to 24, naging stupid sa kanilang buhay minsan. Minsan ha? Natuto ba kayo? Okay. Ngayon mga youth, makinig kayo. Dumaan kami dyan sa edad nyo. Nag 12 years old din kami. Hanggang 24. Naging stupid din yung mga utak namin at emosyon namin. Naging madrama din kami. Pero, dumaan kami dyan sa tulay na yan na nag-aapoy yung iba nasunog. Yung iba hindi nakatawid. Yung iba nalaglag. Ang goal natin, tinuro ko kasi ito sa SYP. Kaya lang wala na akong energy para gawin. Kaya sinasamantala ko ito ngayon. Kailangan makatawid ka dyan sa nagbabagang tulay buhay, maayos, hindi buntis, hindi nakabuntis, nakapagtapos ng pag-aaral, at kinararangal ng magulang. Ano tong apoy na to? Itong apoy na to, ito yung tukso. Ito yung curiosity. Paano ba magka-jowa? Parang, pag na-in-love, parang ang ganda tingnan eh. Parang ang sarap na may ka-holding hands habang naglalakad sa park. Parang ang sarap yung umuulan, tapos kakapi-kapi tayong dalawa. Tabak, barako, gano'n. Parang, paano ba ang feeling? Kinikilig ako. Alam niyo yung ka-estupiduhan ng ganitong edad? Akala nila, mabubuhay sila sa kilig. Akala nila mabubuhay sila sa kilig. Alam niyo, pag umihi ka, kinikilig ka rin naman eh. Di umihi ka na lang ng umihi. Di ba? Ganito ang edad, akala nila, ay kinilig ako eh. Alam niyo, may kanta, paborito ni Brother Welto eh. When we're hungry, love will keep us alive. Buti wala si Brother Robert. Susubo nga. Hindi totoo yun. Marami akong nakakita. Ito, example lang. 15 years old, 16 years old. Si letter A. Letter A, babae. Galing ng SYP. Pinagbawalan dito, bawal magjowa, bawal magganito. Umalis. Nakapag-asawa, ay hindi nakapag-asawa, nabuntisan, 1 time, nasundan, 2 times, magkaiba tatay. Kaya 16 years old, dalawa, yung isa M naman, ganun din, galing SYP. Ayaw makontrol dito, gustong gawin yung gusto, lumabas, buntis. And then isa, lalaki, 17 years old, hindi nakapag-aral, hindi nakapagtapos ng pag-aaral, nagkaroon ng anak. Anong trabaho mapapasokan dito? Construction. Eh kung
Tamad. Ayaw mapagod. Ha? Corruption. Ang dami kong nakita, makinig kayo, mga youth. Nag-asawa dahil kinilig. Hindi nga kinasal yun, nagsama lang. Nagkanak, and then nakala nila, when they're hungry, love will keep them alive. Pag ang pagsasama ay nagutom, naghihiwalayan. Iiwanan ka ng babae kung wala kang alam na trabaho sa buhay mo. Ang dami ko na nakita. At ikaw babae, di ka marunong magsaing. Ang aga mo maglandi-landi, tatadyakan ka ng biyanan mo, lalo na. Kasi anong gagawin? Anong gagawin ng 16 years old, 17 years old, 18 years old? Eh di makikitira sa nanay, sa tatay, sa biyanan. Tadya ka, abutin mo. Wala ka alam eh. Totoo hindi. Ang dami mo nakita. Kilig na kilig sila, hindi siya iba, buti pa siya. O ngayon, nagkahiwalay. Nagkahiwalay, iba-iba na asawa. Eto, bakit ko to sinasabi ngayon? Wala pa pong nabuntisan na youth dito sa SYP. Wala. Kaya hindi ako papayag na magkaroon. Dahil yung mga church dito sa paligid, kilalang kilala. Lalo yun dyan sa Petron. Yung church na yan, yung mga youth dyan nagkakabuntisan. Nagkakabuntisan. Kaya naubos yung miyembro nila. Kasi kumalat dito eh. Ayaw ko ang mangyari yan sa Judea. Kaya ngayon, kayong mga youth at mga magulang nyo, pag kayo nag-connect, hindi ko kayo pare-parehas. Dahil iniingatan natin yung pangalan ng Diyos na binibitbit natin Jesus. Okay? May isang church, tinulungan namin, nandiyan ngayon, sa may Cherry. Anak pa ng mga pastor. Naglilibin, buntisan din yung mga youth. Dumami sila, hindi. Iniingatan natin na huwag mangyari dito. Kaya makinig kayong maigi. So pag dumaan kayo dito sa tulay na to, dapat hindi kayo masunog. Dapat makatawid kayong buo. Makatawid kayong buhay. Okay? So, ito yung dadaanan. Ano yung apoy? Yung tulay, yung 12 to 24. Yun yung tulay ha. Ano yung tulay? Edad, 12 hanggang 24. Ano yung apoy? Ito, tukso. Curiosity, exploration, gustong mag-explore, anatomy, paborito ng marami. Di ba? Bisyo, identity crisis. Ano ba ako? Lalaki, babae, bakla, tomboy. Ay, dog pala. Lalong malala, ano? So, dito yan sa edad na yan, dinidesisyonan. Barkada. Nakita natin sa TV ngayon ang mga news, pumatay ng rape 12. Hindi pwede kulong. Di ba? Pero, uulit kaya yan? Uulit yan. Ngayon, pag edad mo ng 18, legal ka na, yan yung batas natin. Legal ka na, 18, nan-rape ka ulit, o nagnakaw ka ulit, may kaso ka na. Ngayon, mag-a-apply ka ng trabaho, anong kukunin mo? Police clearance, NBI, makakakuha ka? Anong buhay mo ngayon? Dahil wala kang clearance, hindi ka tatanggapin sa trabaho, saan ka dadamputin? Construction, hindi ka rin tatanggapin. Kasi hihiyan ka rin ng police clearance, tsaka NBI. So, ang bagsak mo sa krimen. Magnanakaw, mag-hold up. So, ang buhay mo na sinimulan mo sa 12 to 24 na sinira mo, nag-stupidity ka niyan, sira na buong buhay mo hanggang dulo. Pag nagkamali ka sa 12 hanggang 24, mahirap nang ayusin, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, pag nagkamali ka sa 12 hanggang 24, mahirap nang ayusin. Ikaw, mga youth, sabi mo sa katabi mo, alam na yan ng mga nandoon, alam na nila yan, ano na lang sila, tama, ganyan, alam nila yan. Mahirap na ayusin, pero kayo hindi nyo alam.
Sabi mo sa katabi mo, bawal magkamali ang 12 hanggang 24. Bawal mabarkada sa masamang barkada, bad influence. Kahit kasama mo pa sa church, pero dinadala ka sa kamalian at kalokohan, layuan mo. Dahil pag hindi mo nilayuan, ako ang gagawa ng paraan. Sige, sabihin mo, layuan mo. Dahil pag hindi, si pastor ang gagawa ng paraan. Judgment Day. Kamay na bakal. Okay, so bisyo, eros, love, lust, and sex. Ganyang edad, 12 hanggang 24, yung mga hormones nyo, naglulundagan. Naglulundagan, mga romantic. Tapos manonood ka pa ng mga TV, ano ba yan, mga movies sa TV na alam niyo ba laging merong tawag nito team, yung love team? Bakit pinapalabas sa TV at sa movie, pinopromote yung love team? Bakit? Yan ang click eh. Yan ang gusto ng mga kabataan. Ngayon, pag pinapanood nyo laging ganun, ano na sa utak nyo? Sana kami rin. Parang ako yun. Feeling ko ako yun. Wala lang partner. O di, maghanap tayo ng partner. Ang nakaka-stupid sa 12 to 24, kung sino unang dumaan, yun na. Sino unang dumating, yun na. Okay? Meron akong topic, assignment nito yun, pati lahat kayo, mga nanay, tatay, kapatid. Matagal ko na itong tinuro during the pandemic pa to. Love, logic, and emotion. Assignment nyo to, panoorin nyo to sa YouTube natin. Okay? Yung preaching na yan. Panoorin nyo ha. Sisingilin ko itong mga to, Jelina. Kung pinanood nila yan. Tinuro ko doon, itong utak natin. Ang utak natin, merong dalawang bahagi. Yung prefrontal cortex, at saka yung upper brain, at saka lower brain. Yung amygdala. Okay? Itong utak ng tao, kung gagawin nating bahay ito, yung downstairs brain, ito yung emotional brain. Kaya meron tayong EQ, emotional quotient. Kailangan natin yan. Hindi ang diaper. Including the amygdala. Importante yung amygdala, yung maliit na yan, na parang naka-headset ka. Yan ang emotional quotient mo. Yung downstairs brain na yan, yung EQ, yung emotional brain natin yan, pag ikaw pinanganak, yan ang unang nabubuo. Nade-develop. Yung emotional brain. Okay? Wala bata ka, emotional ka, iyakin ka, dali mo umiyak, dali mo mapikon, dali mo magtampo, emo ka. Okay? So yun yung downstairs brain. Yung upstairs brain naman, ito yung IQ. Ito yung logical. Ito yung CEO brain. Ito yung nagmamanage, nag-iisip, nagpaplano, disiplinadong utak. Yung downstairs na EQ, walang discipline yan. Wala yung isip-isip. Basta gawin ko. In love ako eh. Feeling ko eh. Masaya ako eh. Yan. Yan sila. Pero itong upstairs brain, ito yung nag-iisip. Basahin nyo nga. Sige. 1, 2, 3. Upstairs brain, IQ, the logical, rational brain. The upstairs rational brain, the frontal lobe, is much lower in its development of connections. This part of the brain is highly sophisticated and responsible for proper rational thinking, logic, planning, and decision making, organization, and self-control. All of these things are learned. Tuloy na.
Pag baby ka, hanggang teenager ka, 22 ka, o 12, 22, 24, emo ka. Hindi pa nabubuo yung frontal mo, yung logical brain. Nag-develop pa lang. Okay? So, kung na-in love ka, kailan daw yan na-develop? Age 25. Eh, na-in love ka ng 16. Ano ginamit mo? Logical o emotional? So, ngayon, alam niyo ba na ang emosyon ay nagbabago? Pwedeng malungkot ka ngayon, masaya ka mamaya, pwedeng galit. Emotion changes. Alam niyo ba yan? So, kung na-in love ka because of emotion, kunyari, ganito, crush mo si ganito ngayon. Second batch ng workshop, crush ko siya. Okay? Alam niyo kung gaano katagal to ang crush? 6 months to 1 year. Dahil ang crush, hindi logical, amygdala yan, emotional yan. So pag lumipas yung crush mo, iba na naman ang crush mo. Eh paano kung walang umawat sa inyo at kung saan-saang sulok at dilim kayo natatagpuan, saan kayo dadamputin? Tapos paglipas ng 6 na buwan, iba na naman ang gusto ni Boy. Si Boy pa naman ganito si Boy. Pag nalaman niyang may crush sa kanya, crush ko din. Lamang tiyan din niya, pwede na. Lahat ng magkay-crush kay Boy, crush niya rin. Samantalang si girl naman, siya lang ang crush ko, siya ang buhay ko. Mamamatay ako pag nawala siya. Ang dami nang nawala, buhay pa eh. Stupid talaga eh. Lahat tayo naging stupid in one time ng ating buhay, 12 to 24. So ngayon, ano ang problema pag na-in love at 16, 17? Eh di magpapalit-palit ka ng crush. Magpapalit-palit ka ng boyfriend, magpapalit-palit ka ng girlfriend. Alam niyo ba, ang sasakyan na second hand, bumababa presyo? Ha? Pag first time ka bumili ng sasakyan, mahal yan. Bago yan eh. Pero kung ilang ulit nang may-ari niyan, ay barya na yan. Pag kayo, in love, during this moment, hindi pa yan fix. Pwedeng mabuntisan lang kayo, makabuntis ka lang, tapos magpapalit na naman, yung value nyo mga babae bumababa. Para kayong sasakyan na iba't iba na ang may-ari at iba't iba na sumakay, mumurahin na kayo. Cheap. Gusto nyo maging cheap? Sino gusto maging cheap dito? Girls. Cheap girls. Gusto nyo? Ang tinuturo natin dito sa church, pag may nanligaw sa'yo, tatanungin mo, papakasalan mo ba ako? Yan ang tanong, handa mo ba akong pakasalan? At pag sinabi niya, ligaw lang eh. Bakit? Ba't ka naliligaw? Ay, para lang mayroong kilig-kilig. Para lang maka-experience paano may jowa. Ginagawa mo lang praktisan, yung babae niyan. Hello? Nagpa-practice kayo? Nag-experiment kayo mga boys? No? Kung hindi pa kayo mag-aasawa, huwag kayo manligaw. Dahil kaya ka nanliligaw, gusto mo lang mag-asawa. Ganon? Oo. Hindi mo pwedeng testing lang? Ano yan? Ilaw? Mga babae, makinig kayo. Pag may nanligaw sa inyo, tatanungin nyo, pakakasalan mo ba ako? Pag sila, ligaw lang, kasal na agad? Bakit? Kung wala siyang balak pakasalan ka, bakit ka liligawan? Mag-experiment? Maglalaro? Ha? Para second hand ka na. Kasi naglaro kayo. O, mali yung laro natin, hindi nagtagumpay. Iba naman yung kalalaruin ko. So ngayon, kagaya ng kotse na second hand, mura ka na. Ang respeto sa iyo mababa na. Nakikinig kayo? Lalo kayo mga babae. Kaya dito,
Ang tao, sabi dito, sa atin, pag 18, kailangan mo nang humiwalay dahil matured ka na daw. Pero sa totoo lang, ayon sa mga psychiatrists and psychologists, na nalaman nila ngayon, the critical parts of the brain na nag-decide ay hindi nagmamature until 25. Kaya ang daming mali-maling desisyon sa buhay ng mga tao na nagrelasyon below 25, nagsisisi sila ngayon. Dahil di pa sila mature, nag-inlove. Normal yan na makaramdam kayo ng kilig-kilig, hindi yan bawal. Normal din yung magka-crush-crush, hindi yan bawal. Ang sinasabi ko sa mga yun, pag may crush kayo, sarili ninyo na lang, huwag nyo ikwento. Eh ganito ginagawa ng mga kabataan, yung crush mo, yung crush mo. Huwag ka magpalata. Hindi ako malata. Si crush. Anong problema pag nalaman ni crush mo na crush mo siya? Isasabihin niya, wow, crush mo ko ah. Lalo na pag lalaki ah, pwede na rin, lamang tiyan din to. Oh, mga boys, di ba? Di ba? Mga lalaki, umamin kayo. Ako, aminado ako, kaya ang dami kong girlfriend eh. Pero isa lang nagwagi. Pag may nag-crush sa akin, crush, nilalo ko namang, forma-forma mo ganyan. Di ba? Forma-forma ka, di ba? May crush ka eh. Di na yun. Mga babae, pag may crush kayo, huwag niyong sasabihin crush niyo. At huwag niyo ipaparamdam, sasamantalahin ng mga lalaki yan. Sige nga, Paulo, katunayan mo nga. Yari ka ngayon. .9% ng mga lalaki, pag nalaman nilang crush sila ng babae, sinasamantala yan. Sinasamantala yan. Ngayon, kahit di ka crush ka na lang din. Kasi nalaman niya, crush mo siya. Kasi stupid ka eh. Diba? Kahit walang pera, crush mo. Kahit pag kayo nagkatuluyan, hindi nyo alam kung saan kayo dadaputing kangkungan, saan kayo titira, di ba? Alam nyo, lahat kami dumaan dyan. Huwag kayo mag-alala, naiintindihan namin kayo. Kaya lang, gusto namin kayong pigilan. Bago pa kayong malaglag kung saan. Okay? Sa Amerika, pag nagparenta ng kotse, hindi pinarerenta ang 18, 25. Kasi 25 ang maturity. Ang emotional love versus logical love, doon sa panonoodin nyo, ano yung title nun nung sa YouTube natin? Love, Logic, and Emotion. Below age 25 is emotional love. Age 25 and above is logical. So kung ikaw na in love, below 25, therefore, magbabago pa yan. Magpapalit ka pa ng crush at jowa kung jowa mo na. So ngayon, imagine mo, kung taon-taon nagjojowa ka, edad 12 hanggang 25, ilan jowa mo? Ilan? Dahil di ka makapag-antay, inggitero ka, ang aga mo maglandi, o ilan jowa mo? Bago ka natuto. Sige, 25 minus 12. Di ba? Ay ngayon, magkano lang presyo mo? Nakailang, magkano na? Binili kotse, bago, mahal. Binenta, mura. Binenta, mura. Ilan na may-ari? Mura na. Kaya ngayon, ito nangyayari. Pag sumablay ka sa 12 to 24, makinig kayo mga babae kayo. Pag sumablay kayo, ito gagawin nyo. Ang hirap nyo makahanap ng totoong magmamahal sa inyo. So, ang gagawin nyo? Magbibilad ng katawan para mabenta. Naman, i-post ko to sa Facebook. Kailangan ko mag-post sa Facebook. Ano ba yan? Hindi kasi nabenta eh. Paano?
Second hand, third hand, fourth hand na. Sakit magsalita ni Pastor, no? Kasi yun ang totoo. Pag hindi ko kayo ginanyan, hindi nyo maintindihan. Pag nandun na kayo, it's too late. Sabihin nyo, sayang, sana nakinig ako. Pag nandun na kayo, at kailangan nyo pang magbilad para mabenta, wala na. Tapos na. Prevention is better than cure. Di baling masakit ang gamot at mapait, maawat kayo. Okay? So, amygdala, part of emotional lower brain, is the basis of impulsive action and decision. Below 25, pabigla-bigla, crush ko, kilig ako, mahal ako. Anong mahal? Anong alam niyo sa mahal? Love will keep us alive kahit hungry ka. Hindi mahal yan. Kalokohan yan. Ngayon, nagkitad kang 25, na-realize mo, wala pala kaming pera, wala pala kaming naaral, di pala kami nakagraduate. So, na-realize mo, 25. It's too late. 3 na anak niya. Ito lang ngayon. Di ka nakaral. Naglandi ka ng maaga eh. Di mo natapos. Alam niyo ba? Kahit sa call center, yung hindi graduate ng college at yung graduate ng college, iba ang labanan. Sila ang napopromote, yung mga nakagraduate. Call center lang yan, ha? Alam niyo ba yun? Kahit construction pa. High school ka, ang kalaban mo college, ang supervisor mo yung college. So, during this time, emotional lab, they are not counting the cause of action or future consequences. They live for a moment. Gusto ko ngayon eh, ngayon na, now na. Hindi iniisip, 5 years from now, ano buhay niyo? Yung nanaksak na babae, diyan sa Antipolo, sa Isidro, galit siya sa asawa niya na binubugbog siya. Siguro di siya marunong magluto. Inaabuso ka. Ba't ka abusuhin na asawa mo? Stepfather ba? Asawa. Okay, sige. So, no self-control, emotionally driven. Anong result nitong love na to? That is emotional. Broken heart ka. Ang dali pa naman magpakamatay ng mga kabataan ngayon. Dahil emotional, madrama, ang daling ma-depress. So, broken-hearted ka. Nakailang broken-hearted ka na? Ito ha. Hanggat hindi ka 25, pwede ka ma-broken-hearted taon-taon. 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 13 times ka mo po broken natin. Buhay ka pa kaya nun? Ano kaya nag-antay ka ng 25? O nakagraduate ka ng college? Alam niyo ba, pag graduate ka ng college, ikaw mamimili, hindi ikaw ang pagpipilian. Successful ka sa trabaho, may pinag-aralan ka, may pera ka, ikaw makakapamili. Eh pag wala ka, youth ka lang, piliin mo naman ako. Sige na, ako naman. Ay naman, hindi ako pinansin. Pwede ba ako naman pansinin mo? Pag ikaw successful, nakapag-aaral, may trabaho, may pera, ikaw mamimili, ayoko dyan. Ito, pogi na, mabait pa, Christian pa, leader pa. Eto, Christian-Christianan. Di ba? Ikaw mamimili. Normal lang yan, may feelings kayong ganyan. Ito tandaan nyo, hindi kayo maubusan ng lalaki at hindi kayo maubusan ng babae. Merong hinanda si Lord para sa inyo. Ako maubos na kasi, konti-konti lang mga pogi sa SYP. Anong konti? Ang dami nga eh. Mapili na masyado yun. Mapili na masyado yun. Kasi alam mo kilala, pag pangit na dito, ayaw na kahit pogi. Okay. Ito magiging resulta ng emotional love. Depression, insanity. Ito ha, military to, military. Sargento, general yung kapatid, colonel yung tatay na broken hearted. Alam niyo kung mag-short? Nandito yung short. Dito. Tapos ganyan siyang plano.
Ganon. Tapos doon sa Bumpers Village, ganon din. Upo siya. Upo siya sa bangketa maghapon. Ganon siya ng ganon. Broken-hearted. Broken-hearted. So, pag ang aga mong naglandig, ang aga mo rin masisira ang buhay. Early pregnancy. Cycle of irresponsible parenthood. Nanganak ka, hindi ka na-graduate, aga mo na buntisan, yung mga anak mo, iba-iba apelyido, di ba? Tapos walang birth certificate kasi hindi ka kasal. Alam niyo, ang gulo ng buhay na ganito, ang gulo nito. Tapos uulitin niya ng anak mo, ganun din, ganun din, ganun din. Ganun din. Kung kayo buwan ng ganung cycle, kayo naman ang mag-break. Kung ganun nangyari sa inyo, sa pamilya nyo, hindi nila kasalanan yun eh. Nangyari yun eh. Pero kayo, alam nyo to, kasalanan nyo na to. Okay? So, positive result, pag mature ang love, logical, pag yung prefrontal cortex na yan ay buo na, kinakount mo yung cause ng action mo. Pag ito na pangasawa ko, panay ganda lang ang meron nito eh. Panay pogi lang to, walang pera to, walang alam sa buhay, walang diskarte. Nag-iisip ng ganun, ay, hindi kami aasenso dito. Eh pag ikaw, emotional, ay pogi! Ang ganda ng mata. Parang mata ng pigsa, di ba? Kung umiti, tingnan mo naman, iting aso. Yung mga ganon, lilipas siya, pupupas siya. So, dito, sa logical love, pinag-iisipan mong maigi, yung mga naliligaw, ikaw namimili. Hindi, sino ko naman ligaw, yun na. Gusto ko lang maka-experience my jowa. Huwag niyong gawin experiment. Huwag. Mga babae, huwag niyong gawin. Eh kasi siya meron eh. Eh ano ngayon? Kung gusto niya sirain buhay niya, ba't sasali ka? Kaya dito, yung gustong sirain ng buhay, ipipick up ko at tatanungin ko, ano, ayaw mo magbago, papalisin kita dito sa Judea. Para hindi ka makadamay. Yung mga nanay, mga tatay, pumayag, kasali sila. Okay? So, pag ikaw logical, hindi emotional driven, mas masaya ang relationship. Maganda yung nangyayari sa buhay nyo, planado ang pamilya nyo, umaasenso ang pamilya nyo. And then yung anak mo, ganun din ang mangyayari. Okay? Kasi planado eh, pinag-isipan, hindi amigdala. Hindi emotional. Okay. Siningit ko lang yan ha, nadadalian ko na, para may question and answer tayo mamaya. So below 25 years old, don't take emotional love seriously. Nagbabago yan. Hindi pa kayo. Tandaan mo, sabi mo sa katabi mo, hindi pa kayo. Hindi pa kayo. Bakit mo yung sinabi, basta wala kang faith, kami na talaga. Engot. Baka ngayong gabi, hindi na nga kayo eh. Wait for the right person given by God. Ang namimili ng partner, hindi ikaw, si Lord. Pwede kang magsipat-sipat, magtingin-tingin, mag-pray, pag nasa tamang edad ka na, pero si Lord ang magbibigay. Okay? While waiting, ito ang pwede mong gawin. Habang nag-aantay ka sa tamang panahon, wala ka pa sa 25 edad, pray and write your qualification. Kasi tinuturo ko to sa SYP, maraming topic to eh. Saan galing to sa Bible? Sa Genesis, sabi ni Abraham, doon sa katulong, hanapan mo na mapapangasawa yung anak ko, si Isaac. Ito ang qualification. Una, alahi natin. Kapananampalataya natin. So, nagbigay siya ng mga requirements. Pag hindi
Pumunta ka ng Syria kasi taga-Syria sila. Pag hindi natin kalahi, kamag-anak, wag na lang. Pag hindi Christian, hindi born again Christian, hindi pwede. Kailangan same. Ngayon, pagdating doon, ng katulong sa Genesis, sabi niya, nag-pray siya, Lord, yung babae na magpapainom sa aking mga camel, magpapainom sa akin, siya na yun na ibibigay mo para sa aking master na si Isaac. No? Paglabas ng babae, sino yun? Si Rebecca. Sa paglabas ni Rebecca, humingi siyang tubig, pinainom siya. Tapos sabi ni Rebecca, pati yung mga camel mo, papainumin ko. Alam mo ba kung ilang balde ang iniinom ng isang camel? Tapos ang daming camel na dala niya, siguro at least 15. Tapos yung nasa likod nun, tangke ng tubig yon sa likod ng camel. Sabihin na natin, 20 balde ang laman nun. So ilan yun? Ilang balik yun? So ayan, ito qualification na hiningi para kay Isaac. Same faith, pananampalataya. And then nung nakita nung servant, wow, ang ganda ng babae. Kailangan maganda sa paningin mo, o pogi sa paningin mo. And then, masipag, dahil kahit pogi, maganda kung tamad, ako, hindi ko kaya yung trabaho yan. Ang alam ko lang na trabaho, humiga, tumilata. Okay, mag-aasawa ng tamad. Di marunong magsaing, di marunong magluto, walang alam sa buhay, walang alam sa bahay. May trabahong bahay, may trabahong buhay, pareho walang alam. Nako, mamamatay ka sa gutom, papangit ka. Hello? When you're hungry, love will fly away. Tandaan niyo yan, ha? Tandaan niyo to. Ibaon niyo sa utak niyo to. Habang nag-aantay kayo, hindi muna kayo pwedeng mag-jowa-jowa. Pwede lang kayong makipagkaibigan sa opposite sex, kaibigan lang. Crush, pwede. Pero wag niyong sabihin crush mo siya. Uy, alam mo, crush kita. Ay, ganun ba? Crush din kita. Habang ika-crush lang din ko kayo, pwedeng makipagkaibigan. At habang kaibigan kayo, malalaman mo ang tunay na ugali. Alam niyo ba, pag nanliligaw yung lalaki, ang bait-bait, gentle dog, kahit sa magulang niya, bastos yan, pero sa'yo hindi. Bakit? Pinabola ka eh. Punta ka sa bahay nila, hindi yan sumusunod sa magulang, inaaway nanay. Tapos ang bait sa'yo. Ano ang bait? Binaloko lang kayo ng mga yan. Kaya, paano mo makikilala ang isang lalaki sa babae? Kaibiganin mo. Dahil sa magkaibigan, walang tinatago. 12 ka pa lang, makipagkaibigan ka sa opposite sex. Para pagdating mo ng 25, alam mo na, ang dami mong kaibigan, kilala mo ugali nila. Ito, bastos to eh. Ito, mabait to sa magulang. Siguro mabait dito sa asawa. Kung bastos sa magulang, bastos din niya sa asawa. Ano ba yan? Eh hindi, nakita lang sa church, sa SYP lang. Uy, ayun na siya. Kilig-kilig. Paano mo nalaman mabait yan? Eh dito lang kayo nakikita niyan. Eh nakita kami sa bahay. Eh ito pa ha, bawal magkita ang babae at lalaki sa labas ng church. SYP. Eh sa bahay naman nila, lalo. Pag yung mga magulang pumayag na magkita si lalaki at sa babae sa bahay nyo, pati kayo DA. Mga magulang, pinayagan naman ng nanay niya, tatay niya. Kasama kayong madi-DA dito. Dahil pag nagkabuntisan yan sa bahay nyo at nadamay ang church na to, DA kayo. DA kayo. Dapat parehas tayo ng sistema. Eh ayaw namin ng sistema nyo, hindi lumipat kayo. Kung saan pwedeng gawin kahit anong gusto nyo. Dito, pinoprotektahan lang namin yung mga anak nyo. Na mapabuti sila, mga graduate sila, at pagkatapos niyan, bahala na kayo kung anong gusto nyo gawin sa buhay nyo. Diba? So, long friendship. Kasi ito yung nirarali natin dito.
Magkaibigan kayo ng matagal, kilala mo yung goods and bads. Ngayon, kaya mong tanggapin, kahit ganun siya, go! Walang pipigil sa'yo. Pakasal kayo. Ikakasal ko kayo. Kasi ako minsan, may mga ayaw ako ikasal, kaya lang wala akong choice. Kasi alam ko mali eh. Supply ito eh. Pero wala akong choice. Yung iba pinipilit ko ikasal, yung iba gusto kong pigilan. Totoo lang, kaya lang, wala eh. Trabaho ko magkasal eh. Kaya minsan sina-announce ko, hindi ko trabaho mag-anal, trabaho ko magkasal. Ina-announce ko talaga yan. Kasi para mag-annulment, kailangan ko rin pumirma. Ay, hindi ako pipirma. No way. Kaya, yun po. So, okay lang, crush, huwag mo sabihin, pag may nanligaw, ito ha, pag may nanligaw sa inyo, nagparamdam, pahatid-hatid, pasundo-sundo, paabot-abot, ang tanong agad, nanliligaw ka ba? O naliligaw ka? Pag sinabi, tiyo, sinusundo lang kita. Bakit mo ko susunduin? Tatay ba kita? Ha? Nanay ba kita? Ano? Ito, tanongin niyo. Pag may nagpaganyan-ganyan, paabot-abot, pahatid-hatid, sundo-sundo, papakasalan mo ko? Ano yun nga, papakasalan mo ako? Oh, ay hindi, ano lang lulukuhin mo ko. Kung ayaw mo akong pakasalan, lulukuhin mo ko. Diba? Ang tagal pa nun, kahit pa matagal, doon tayo pupunta kung gusto mo. Eh, kung matagal, magpahinga muna kayo. Wala munang dikit-dikit. Ito mga magulang ang lalaki at babae na dikit ng dikit, umaapo yan. Nagkikiskisan ng mga siko niyan, tsaka mga balat niyan, umaapo yan. Pag yan pinayagan niyo pumunta sa bahay niyo, one day, pupunta uli sa bahay niyo yan nang wala kayo. Sigurado yan, 100%. Pupunta yan at alam nila na wala kayo sa bahay. At pag may nangyari, lagot kayo sa akin. Kaya, huwag kayong magkipag-connivance sa mga anak nyo. Ito pa pag anak nyo mga babae, huwag nyong iiwanan sa bahay. Bantayan niyo yung mga anak nyong babae. Huwag nyo hahayaan mag-overnight. Matutulog sa bahay ng may bahay. Sa kaibigan. Anak namin parehong lalaki Never nangyari sa kanila yan. May birthday, ihahatid ko. Ihahatid ko sa kung saan may birthday, nakapark ako sa labas simula hanggang dulo. Hindi ako aalis doon. Hatid sundo sila. Lalaki anak ko. Mas more kung babae anak mo. Tapos hayaan nyo lang dyan sa tabi-tabi. Wala nang dapat maghigpit sa mga anak kundi ang mga magulang. Lalo na kung babae yung mga anak mo. At kung matigas ang ulo hanggang nakatira sa inyo, palayasin nyo, ayaw sumunod. Mas ka na. Yung mga anak ko, ganun sinasabi ko, ayaw sumunod. Tatandaan nyo na, malis na kayo. Malis na kayo. Kailan na, sinabihan ko, matanda na kami, makulit na kami. Hindi nyo nakakayanin kulit namin, malis na kayo dito. Ginagano ko sila. Kaya kayong mga may anak na babae, huwag kayong magtiwala sa demonyo. Huwag kayong magtiwala sa demonyo, sabihin ko lang sa inyo. Maraming demonyo sa mundo. Huwag niyong iiwanan yan. Kung kaya niyong isama kahit saan, isama niyo. Dahil sa gabi, hindi niyo alam anong pinagagagawa niya sa cellphone, sino kausap niyan. Kahit hindi pa yan tapos nag-aaral, alam niyo, nasa call center na sila, hindi niyo alam. Kaya lang, isa lang kliyente. Alas 2 hanggang alas 5, isa lang client. Tama mali. Akala nyo, hindi ako lumilipad sa bahay nyo paggabi? Lumilipad ako. Naririnig ko yung mga ginagawa nyo at pinag-uusapan. Nakasilip ako sa bubong nyo. Lumalawit dila. Joke. Kaya, I have the eye in the sky, looking at you. Sabi ni Lord, si Jesus, si God,
He watch you in secret. Nanonood si Lord sa sikretong ginagawa. Walang nakakalusot sa kanya. Ano gagawin pag may nagparamdam sa inyo, may nanligaw, mga girls? Tatanungin nyo ano? Ano tatanong nyo? Nanliligaw ka ba? Pakakasalan mo ba ako? Pag hindi makasagot ng ganon, stop. At una, wala pa kayo sa tamang edad. Tandaan niyo yung tamang edad ha? Tamang edad. Ngayon, kung nakagraduate kayo ng college 22, ang church wala nang pananagutan sa inyo. Graduate kayo 22, magulang nyo, gusto na kayong mag-asawa ng 23, wala na kami pananagutan. Basta ang pananagutan, ang pinipilit ko dito sa church, makagraduate kayo kung pinapaaral kayo. Ngayon, kung hindi kayo pinapaaral, dumating kayo sa tamang edad. Okay? Dumating kayo sa tamang edad. So, how to cross the burning bridge without being burned? Number 1, kailangan natin si Lord. Kailangan nyo mag-pray. Kailangan natin ang tulong ng Diyos. Sabi diyan, when we pass to the waters, to the fire, we will not be burned kung kasama natin si Lord. Number 2, bibilisan ko lang ha. Remember your Creator in the days of your youth. Sumunod kayo sa mga natututunan nyo sa Bible. Huwag matigas ulo nyo. Sabihin ko sa inyo, pag pumalpa kayo 12 to 24, mahirapan na kayo ayusin buhay nyo. Magtanong kayo sa mga nauna sa inyo. Magtanong kayo, manood kayo, mag-observe kayo, huwag kayo magbulag-bulagan. Ang dami na example. Sundin nyo ang Diyos, sundin nyo ang salita ng Diyos. Matakot kayo sa Diyos, kita niya ginagawa nyo. Sabi ng Psalm 119, paano ka magiging banal? By doing, guarding your heart according to the word of God, salita ng Diyos. Dito ako magpo-focus. Makinig kayo sa mga nauna sa inyo. Proverbs 6:20 to 24, basa sa Tagalog. Tagalog. Dito ako magpo-focus. Makinig kayo sa magulang nyo, alam nila. Dumaan sila dyan, nagkamali din yan. Ayaw nilang maulit nyo yung mali nila. Dahil sumpa yan, putulin nyo. Sige, Proverbs 6:20 to 24, sa Tagalog Kawikaan. May mic pa ba dyan, Raymond? Mic. Basa sa Tagalog. Sige, sinong babasa? Verse 20. Sige, yan na. Tagalog. 20, then 21, 22, 24. Sige, basa. Aking anak, utos nga ng ama mo ay sundin. Huwag mong tatalikuran turo ng inang gilid. Puso mo ay iulit at itanim mo sa isip. Pagkat ang aral na ito sa iyo ay patnubay, sa pagtulong mo ay bantay, sa paggawa ay alalay. Okay? Anak, pakinggan mo ang utos ng iyong tatay at huwag mo kakalimutan yung mga pangaral ng inyong nanay. Makinig kayo sa magulang nyo. Ngayon kung ang magulang nyo sablay, sabihin, okay lang yan, tandaan nyo na, 18 ka na, pwede na yan. Ako ang kalaban na dyan. Pero kung 22 na kayo, tapos magulang nyo sablay, bahala na kayo. Pero wag dito sa church. Okay? Wala pang nabuntis na yun dito, wala pa. Wag dito. Okay? So, payo ng mga magulang na matino ay pakinggan. Sa Proverbs 7, ganun din. Okay? Basa. 7, 1, 2, then 5, 10. Laktaw tayo. 7, 1 and 2, then 5 to 10.
Proverbs, kawikaan pa rin. Walang mic? Ayun. Tayo ka, tayo ka. Para makita nila kung sino nagbabasa. Aking anak, salita ko sana'y ay ingatan, itanim sa isip at huwag kalimutan. Sundin ang mga inuutos ko upang humaba ang buhay mo. Ingatan mo mabuti ang mga itinuturo ko, katulad ng pag-iingat mo sa iyong mga mata. Sarap. Kayo para kita kayo naman nagbabasa. Sapagkat ilalayo ka nito sa masamang babaeng nakakaakit ang pananalita. Minsan dumungaw ako sa bintana ng aming bahay. Nakakita ako ng mga kabataang lalaki na wala pang muwang sa buhay. Isa sa kanila ay talagang mabuti. Lumalakad siya patungo sa kanto kung saan naroon ang bahay ng isang masamang babae. Pangipsilin ng doon at malapit ng dumilim. Ang babae ang sa kanya'y sumalubong sa pintuan, mapang-akit, mapanlinlang sa masagwang kasuot. Masagwang? Kasuotan. Okay. Kaya naakit niya ang lalaki sa pamamagitan ng kanyang matatalis at nakakaakit na pananalita. Sumunod agad ang lalaki na parang bakang hinihila papunta sa katayan o tulad ng isang usa na patungo sa bitan. At doon papalain siya na tatagos sa kanyang puso. Para din siya isang ibon na nagmamadali papunta sa bitag na kamatayan, ngunit hindi na ito nalalaman. Okay, sige, nilalita po sila para may question and answer tayo. So, lagi sinasabi dito sa Proverbs, my son, keep your father's command, your mother's teaching. My son, keep my words and treasure my commandments. What are you doing, my son? What are you doing, son of my womb? What are you doing? Do not give your strength to women, your ways to those who destroy kings. Yung payo ng mga magulang importante. Kaya kayong mga magulang, dapat tama ang payo niyo. Huwag dahil ginawa niyo yan o ginawa ni ganito, yun na rin ituturo nyo. Ang ituro nyo, anong tinuturo ng Bible? Huwag nyo ituro yung gusto nyo. Huwag nyo ituro yung ginawa nyo. Ano ang Bible? Yun ituro nyo. Dahil mapapaliwara ang anak nyo. Kung ituturo nyo, hindi ayon sa Biblia. Okay? So, in conclusion, pinagbabawal nating magjowa dito sa church ang hindi pag-graduate sa college. Mga nag-aaral. Kung hindi naman nag-aaral, kasi sabihin niya, hindi na ako nag-aaral, hindi pa ako magjojowa. Kung nasa tamang edad ka na, pwede na. So ang mga magulang, sumabay kayo sa ating patakaran. Pag tinolerate nyo tong mga anak nyo na nagkikita sa labas at pinapayagan nyo, pinagbabawal ng church na magkita-kita ang babae at lalaki sa labas ng church. Dito lang sila sa SYP pwedeng mag-usap-usap. Ngayon, pag edad nila 22-25 na, wala na kaming pakialam dyan. Matanda na kayo. Buhay nyo na yan. So, hindi na namin kayo pipigilan. Pero during the time na kayo ay youth, nag-aaral pa, o menor de edad pa, pinagbabawal natin ang magjowa-jowa dito. Dahil alam namin, hindi yan tatagal. Mag-iiwanan din kayo, masasaktan ka lang, masusugatan ka lang, makakasakit ka lang, at bababa ang value mo kasi second hand ka na, third hand ka na, fourth hand ka na. Naiintindihan niyo ba yung sinasabi ko, mga youth? Hindi kayo mawawalan ng lalaki, tandaan niyo yan, marami dyan. Pag tama na edad niyo, kayo mapipili. Hindi rin kayo mawawalan ng babae.
Ngayon, doon sa mga dumating dito, may jowa na. May jowa na kayo, pero SYP kayo. May mga tanong na gano'n eh. Ang masasabi ko dyan, pwede muna kayong cool off. Reserve. Reserve kung kayo nga. Kasi 18 ka, 16 ka, dumating kayo, kung jowa na kayo dito, so reserve lang muna. Sa dulo kayo pa rin. What if hindi kayo umabot sa dulo at nakahanap ng iba? Sabi mo, ako ang forever mo? Okay. What if, nung kasal na kayo at saka nakahanap ng iba? Anong mas mahirap? Yung hindi kayo kasal o yung kasal na? Mahirap yung kasal na, magastos yan. May annulment pa dyan. So kung naghiwalay kayo na hindi pa kayo kasal, di mas maigi, napatunayan mo na gusto mo agad na sa lawahan pala yan. Di makahanap ka ng tama para sa right? Okay, question. Pwede mag-question kahit yung mga matatanda sa matatanda. Yung mga gulang sa ito. Asan ang mic? May jowa ka na yan, ha? Wala ka kasi sige. Hindi naman po para sa akin po, para sa kaibigan ko po. Kasi, Hindi kaibigan mo, sa kanila sa kanila. hindi po, kasi, nung mga summer break po, or bago mag-summer break, during last year po, nagka-jowa yung isang kaibigan ko. Tapos, as a friend, syempre naman, wala akong kilala man doon, hinayaan ko lang. Tapos binibigyan ko din ng advices kung paano mag-balance yung nila, yung time nila, yung pang-time management at pag-school niya. Kaso lang po kasi, habang ko siya ina-advise, parang di niya naman po kasi kinukuha at imbis niya na i-take niya seriously, mas lalong siya nagbibigay focus sa jowa niya. And tinigilan ko muna. Tapos pagkatapos ng few months po, nalaman ko na nag-break na sila. Ano question mo? Paano pong tulungan po sila na paano sila tulungan hindi po! Dagdag stress na yun eh. Paano po tulungan po siya mentally improve yung mental health niya po ba doon? Kasi parang din po, Dalayan mo sa SYP, period. Yun lang. Sige po. Dalayan mo kay Lord, Bible studian mo, dalayan mo sa SYP. Kaya ito pa ha, gusto natin ng SYP ibang experience. Nandiyan dyan kayo, babae at lalaki, pero you respect one another at nag-aantay kayo. Kasi gano'n na nga sila sa mundo eh. Pati ba naman sa SYP, gano'n pa rin. May iba naman kayo. So yun, dalayan mo sa SYP, kasi mababait yung mga taga-SYP, hindi nagjojowa naman. Try ko po kasi Hindi nagjojowa ang mga taga-SYP, di ba? Try ko po kasi po nasa upper antipolo siya, tapos minsan po hindi po siya pinapayagan ng parents niya. Okay, kung kayo study ka na. Okay. Din po kasi nakaka-stress kasi ilang beses na siya nagpapa-advise sa akin at ilang beses na din hindi niya tinatanggap. Di bitawan mo na. Para hindi ka ma-stress. Bitawan mo na. Kaya ayaw ko magkajowa. Question. Magtanong kayo. I'll give this time for you. Sinadya ko to. Wala na akong oras para sa iba. Kaya magtanong kayo. Dahil after nito, lahat ng mga lumilipad kong asset, lilipad, babantayan kayo lahat. At the moment na hindi kayo sumunod, out. X kayo. TA kayo. At pag nalaman ko, pati magulang nyo nag-connect, TA din magulang nyo. Kaya ko to ginawa. Dahil tapos na ang grace period ko. Tapos na ang warning ko, judgment day na beginning tonight. Kaya magtanong kayo ng dapat nyong itanong na iintindihan namin kayo hanggang ngayon, sabihin nyo na yung dapat nyong malaman. Sige na. Good. Wala na tatay mo, umalis na. Umalis na sector. Good. May tatanong si Good. Wala ba?
Sige na, tanong kayo. Kahit yung mga nasa likod. Sige, simulan yung mga tatay. Mga tatay, para sa alang-alang sa anak niyo, bigay niyo yung mic doon sa dulo. Oh, sige. Pas ako po may tanong. Paano po kung yung SYP natin, di ko alam paano kung pumasok sa church tapos may jowa na pero hindi po part ng church? Kunwari, isa sa SYP natin, di ko alam kung meron man dito. Kunwari, may jowa na. By the way, hindi natin diniDA yung hindi worker tsaka leader. Ang diniDA natin, yung leader lang at worker lang. Kasi sila lang yung pumirma ng covenant. So kung may darating dito na magjowa, wala tayong jurisdiction. Pero tinuturo natin kung ano yung tama. Ngayon, kunyari, naging leader ka, naging worker ka sa SYP, may jowa ka, unbeliever. So, bibigyan ka namin ng 3 months to 6 months na dalahin yung jowa mo kay Lord. Dito. Pag hindi mo nadala, out. Si Maki po may Magtanong kayo para sa mga anak nyo. Pwede ate, kasi kasama yung ate sa madidiya. Kasama ang ate, kasama ang nanay. kalma mo. Kasama pag hindi nag-intervene. Sinasabi ko na, maghiwalay na kayo ngayon na. Doon din naman pumunta eh. Huwag naman ganyan. Nakakausap naman niya sa buhay. Ala ko tanong. Ay, wala po ba? Pwede. At least malinaw, pwedeng mga alam yung mga ate kung hindi kaya ng... Saka tita. Kung hindi kaya ng ng parent. Pwedeng mangialam. Kasi it's for your own good. Ngayon, kung kayo sa palagay nyo nagmamahalan, hindi pa oras, di pa graduate yung isa. O graduate kayong dalawa. Eh di magantayan. Ano ang problema kung magantayan kayo? Wala naman kasama magantay. Diba? Kung nagmamadali, magra-rapture na ba? Di pa naman Magantay kayo. Tapos markahan nyo isa't isa. Taken. 1, 2, 3. Taken. Question. Sige na, mag-question na kayo. Sabihin nyo, kakilala nyo lang. Sige. Kasi nila yung mga magulang sa likod yun. Sige, okay lang. Mga magulang, huwag nyo pagagalitan sila. Sige na. Oh, sige, si Asya, may jowa na? Paano daw pag sinabi sa kanya, crush daw siya? Ang sagot ko pa, sabihin mo makipag-usap sa nanay. Sa labas ng church na yan, So, sa school, hindi natin mapipigilan yan na may magkakrush sa anak nyo kasi yung mga anak nyo, pogi at magaganda. So, wala tayong magagawa doon. So, ang pinag-uusapan natin is sa loob ng church ng SYP. Ngayon, kung nasa labas, sabihan nyo lang yung anak nyo na normal lang yun. Normal lang yan, na may crush ka, may crush siya, pero sabihin nyo yung anak nyo, kung may crush ka, wag mo sabihin sa crush mo na crush mo siya. Walang problema doon. May anak ka rin? Ano lang, ang iba kasing katwiran ng mga magulang regarding nung magkita sa bahay nila, at least mas maigi yung sa bahay magkita o mag-usap kasi gagawin din naman nila yan sa labas. Ano ang masasabi mo dyan, Kaberhel? Basta nga,
menor de edad, hindi pwede magkita sa labas ng church. Yan ang batas sa leaders and workers ng Julia Masinan. Kahit pa magkita kayo sa bahay nyo, sa bahay nila, menor de edad kayo, hindi pa kayo tapos ng pag-aaral, bawal. Period, bawal. Dito lang sa loob pwede magkita. Okay? Walang hatid-hatid, walang sundo-sundo. Bawal sa workers, bawal sa leaders. Dahil alam natin kung saan nahantong yan pag hindi natin pinigilan. Ay, hindi ka pa nakauwi, anak. Umuulan po kasi. Saan kayo nabutan ng ulan? Malamig po dito eh. Patay na. Nag-apoy na yan. Malamig na eh. Basta hanggat nasa SYP kayo, Julia, leaders, workers kayo, that is not allowed here. Ngayon, kung aalis kayo, kagaya ng mga umalis dito, nagkabuntisan, ilan na anak, wala na kami palalagutan mo. It's your choice. Kami ay gusto lang tumulong na mapabuti buhay nyo. Kung ayaw nyo, wala kaming magagawa. But not here, hindi dito sa church na to. Okay? Kaya makipagtulungan yung mga tita, tito, magulang, kapatid. Dahil pag kayo nakagraduate na, maayos ang buhay nyo, makakapamili kayo ng mapapangasawa nyo. Hindi tira-tira. Special cut. Okay? Hindi na natin mababago yung mga nangyari in the past sa mga magulang natin. Pero kayo, pwede pang mabago yung mangyayari sa inyo. Sige, tanong. Sulat na lang, sulat. Gusto yung sulat. Message nyo ko, hindi ko papanggitin kung sino yung nagtanong. Sige, message nyo ko. Pas, may tanong po ako. Ay, may anak ang babae ah. Paano yung mga lalaki na babarkada? Anong masasabi niyo dun, Pas? Ano? Yung hindi naman nagjojowa pero nababarkada naman. Ano ba yan? Na lalaki. Youth ba yan o hindi youth? Youth! Youth! Cute na cute. Youth. Kasama yan dito eh. Ayan o, di ba? Doon sa peer group. Sino ang barkada mo? Pag ikaw Kristiyano na, dapat ang close friend mo, taga-church din. Kaya nga, ang magbabarkada ito, makinig kayo ah. Lalaki sa church, sa SYP, kayo ang tropa, babae sa babae. Wag kung makikita na sa labas kayo, magkakatropa babae at lalaki. Lalaki, babae, babae, lalaki. Babae, babae, tropa. Lalaki sa lalaki, tropa. Huwag pagaluin. Huwag magkaroon ng rosas at tinik. Ang mga tinik magkakasama, ang mga rosas magkakasama. At huwag niyong tatawaging be, girl, ang isang lalaki dito. Dito sa SYP, lalaki, babae lang meron. Walang be. Lalong walang Bex. Bawal ang bubuyog dito tsaka paru-paro. Bulaklak at tinig lang. Tandaan niyo yan, ha? Tandaan niyo yan. So yun, pwede magtropa, pero sa church din ka tropa mo. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Kita nyo, pati sa prayer, ganun yung sinasabi natin. Kasi kung pwede naman pala, alam nyo, yun yung problema ng mga naunang church. Sige po, umana kayo ng partner. Pag pipray kayo, syempre, kung ikaw lalaki, hahanapin mo yung babae mo, ganda, partner tayo. Tapos hawak kamay tayo mag-pray. Lambot? Lambot? Ay, nako. Kaya dami sablay eh. Di naggamit na kokote. Tama, mag-pray, babae sa lalaki, tapos hawak tayo ng kamay. Ingat ba? Ay, nako. Question. Sige na, meron na lang tayong ilang minuto. Hindi ko na ito magagawa ulit. Anyway, this coming Sunday pala, ang topic natin is Seasons of Life. Nadaanan ko rin yan. Kaya lahat ng youth, pa-attendin nyo doon. Sige. Hello, Pas. May anak kayong babae.
May anak kayong babae, pwede kayo magtanong. Opo. Ito yung ano lang, parang simpleng tanong lang pero may medyo rock. Kasi halimbawa lang, nabanggit kasi natin kanina na yung 18 years old or from 12, o wag na natin, alisin natin ng 12, nasa 18 na tayo, 18, 19, hanggang 24, di ba? Sa babae. Ngayon, ang tanong ko, halimbawa, paano kung hindi naman siya nanliligaw, kundi bumibisita sa bahay. No? Wala naman siyang intensyon, maaaring wala siyang intensyon na masama. Opposite sex. Yes. Oo. At pinayagan ngayon ng magulang. Question, bakit pupunta yung opposite sex sa bahay ng opposite sex? Well, hindi natin Magkaibigan alam. sila? Maaaring magkaklase o maaaring magkaibigan sila, no? Or maaaring kapitbahay. No, ang ano lang doon, ang critical doon kung halimbawa payagan ng magulang pumunta at hindi naman siya nanliligaw, kundi alam mo na paano lang, Pakil-kil lang. Papakyut. ano lang, papamubango lang, whatever. So, ano yun, hindi pa medyo hindi pa natin sila papayagan, maayos naman ang kanya, ano, maaaring kilala mo rin naman yung batang yun. Pero pumunta sa inyo at ng magandang loob, hindi nga lang niya hinihingi yung anak. Ang halimbawa yung anak. Okay, dahil ipa ka na pala. Palagay ko, pagpasaway yung mga anak niyo at hiningi, bigyan niyo na. In the first place, bakit itong si boy pupunta sa bahay ni girl? O si girl pupunta sa bahay ni boy? For what reason? Magkaibigan sila? Una, kung taga-church sa, ang sinasabi ko, magkaibigan kayo pwede sa opposite sex, pero hindi sinabing magdalawan kayo sa bahay. Kasi bawal sa opposite sex ang nagkikita sa labas ng church kasama yung bahay nyo. Kahit magkaibigan pa kayo, hindi yan ang venue. Kung dito sa church, kita kayo ng mga leader nyo, pwede kayo mag-usap opposite sex dito. Mababantayan kayo. So tuwing may gathering na ganito, hindi namin kayo pinagbabawalan. Wag lang masyadong dikit-dikit. Mag-usap kayo, isang di pa ang layo. Pero yung dadalaw sa bahay, kasi unti-unti yan eh. Gano'n naman yung nandiligaw eh. Hindi naman sasabihin na nandiligaw ako. Pinapadama ka muna, pinapalamig ka muna, pinapainit ka muna. Pag nasanay na, regular na yan, normal na. At minsan, kahit wala magulang, pwede nang gawin yun. Yan ang problema doon. Pero kung nasa tamang edad na kayo, yun yung tamang gawin. Kunyari, nasa tamang edad na, nakagraduate ka na ng kolehiyo, gusto mo ligawan yung babae, punta ka sa bahay nila. Tama yan. Ang pinag-uusapan natin, yung below sa tamang edad at saka yung nag-aaral pa. Pero kung lumagpas na kayo, pumunta kayo sa bahay ng diligawan nyo, doon kayo manligaw. Huwag sa eskwelahan. Bawal manligaw sa eskwelahan. Bawal manligaw sa jeep. Lalo na sa poste, sa ilalim. O sa ilalim ng maga. Ang tamang panliligaw ay sa bahay para makilala ka ng mga magulang kung nasa tamang edad na. Okay? Kaya yung sinabi ni Brother Nestor, kung hindi pa nasa tamang edad, Paul yun. Pero kung nasa tamang edad, okay na yun. One more question pass. So, sasabihin ko na ito talaga dahil sa nanggigigil na ako dito. Baka maniwala sila. Hindi, isa pa po, yung tungkol po sa engagement, engagement years or time na 5 to 7 years bago kayo magkaroon ng o mag-settle down. Ano mo yun? Friendship. 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 Okay. Long friendship, short engagement. Okay. Pwede yun ano. Yung long friendship, short engagement. O kasi may kilala ako na short engagement lang sila pero natuloy ang kasal. Pero mahabang magkakilala. Hindi rin. Yun lang. Hindi rin.
kakilala ko na naging kaibigan ko ba, kaya ako saludo ako doon sa kaibigan ko. Mga exception to the rules. Oo, kaya hindi rin ako maniwala bukas na yung long engagement, no? Ay kayo pa rin magkakatuloy yan. Pero yung may mga short engagement, ano ka agad? Mas maganda nga yung short engagement. Para, Kasi nakakaiwas sa tukso. oo, kasi pagpahabain pa ho natin yan. Baka mamaya yan iba na akong napupuntahan yan. Kaya nga, pag long ang engagement, matutokso yan, So, magkasala hindi yan. ko po kine-question, hindi ko kino-contra yung 5 to 7 years na engagement. Hindi po engagement yun, friendship. Friendship, okay. Pero minsan ho, yun ang nagiging basis natin para tayo ay makilala natin ng bawat isa. Ang purpose ng mahabang friendship para lang makilala. Para makilala. Ngayon, pag kilala mo na, engaged na kayo, pakasal agad, huwag nang patagalin. Yun. Kaya doon ako bumili po sa kakilala ko, kaibigan ko na short Sino ba engagement, yan? short na antimanong Sige na nga, kilala na namin yan. Oo. Baka may kakilala sa inyo. Question. Ayun lang nga, Pas. Para masagot lang din yung sa tanong din ni Papa, no? Ang take ko naman dun sa short at long term. Depende kasi tulad ng tinuturo nyo. 25 years old ka na. Nasa tama na yung pag-iisip mo. Logical na. So kung ikaw, nandun pa sa, wala ka pa sa 25, hindi ka pa logically mature, tapos short lang yung engagement nyo, yun yung may tendency pa rin mag-play. Diba? Pero yung mga, pag sabi 25 years old ka na pataas, logically speaking, kahit na short term pa yung engagement nyo, mas yung friendship nyo, short lang, kasi yung engagement nyo, kasi logical na kayo mag-isip. Oh, isa yun. Kung mature naman na kayo, siguro hindi naman natin kailangan na 5 taong magkakilala muna. Kasi tandaan nyo na, di ba? So, exception to the rules na yun. Kasi ang inalaw lang natin, yun ang topic natin. Pero kung above na, mabilis na silang mag-isip na. Yung question ko naman, Tas, regarding kasi ito sa mga kabataan na kasi syempre ako may anak akong babae. Yung sa games ba? Kasi syempre online games ang uso ngayon. So, ano sila sa pakikipag-interact, minsan nga narinig ko may mga kaklase na kausap, ganyan. Ano ang sinasabi ko kasi sa kanila is, huwag kang mag-online games. Pwede kung mga kaklase ng babae, sa babae na kaklase. Ano bang dapat gawin ko? Kasi syempre, sa ngayon kasi sa panahon ng mga kabataan, mostly mga lalaki, na nag-games din, mga online games. Kaya doon sila nagkakaroon ng interaction sa, hindi ka nagkikita, nagkakausap naman ng gano'n. Ang ituturo ko sa Sunday, sa Seasons of Life, upgraded. Sa Denmark, yung mga bata doon, masasaya. Walang nangbubuli, walang nagpapakamatay, walang suicide, walang kung ano-ano. At pinaka-masayang bansa sa buong mundo ang Denmark. Ang isang tinuturo nila sa mga bata, parang Japan, may kaibahan sa Japan eh. Sa Denmark, walang exam, walang mga assignment mula grade 1 hanggang 15 years old. Laro, hindi gadgets. Marami silang laro na pagpipilian, kaya yung mga bata hindi na didepress. Sa atin, wala na tayong alam na laro, kundi cellphone. Sila ang dami. Kaya, turuan niyo yung mga anak niyong maglaro. Huwag silang gumaya sa iba na panay gadget, pampasipay ng bata, laptop, iPad, cellphone. Ginagawa niyong babysitter yung cellphone niyo sa mga anak niyo. Pag edad ng 10 yan, ubos ng dopamine yan. Pag yan na pagalitan o kaya nabigo at the age of 12, magpapakamatay yan. Bakit? Madaling ma-depress ang wala ng dopamine. Ang dopamine yung happy hormones. Okay? Dahil malungkot na siya, pag hindi siya naglaro, magagalit yan. Palungkot ng palungkot ang buhay niyan, patagal ng patagal ang laro. Mawawalan kayo ng anak. Kasalanan niyo yan. Sabihin ko sa inyo. Kaya ngayon pa lang, disiplinahin niyo yung anak niyo na may oras lang ang laro at minomonitor niyo, lalo yung mga online. Tapos, bigyan niyo na ibang laro. Kasi sa sobrang busy natin, tinatamad na tayong mag-isip para sa anak. Mag-isip kayo na ibang laro na hindi gadget. Kami, nung pandemic, nag-isip kami. Alam niyo yung laro na yung sa
eskwelahan noon, yung may bilog, tapos titirahin mo ng ballpen ng gano'n. Alam niyo yan? Naglaro kami ni Mr. Girino ng pandemic eh. Tapos 4 kami. Ayaw, maging creative kayo. Kasi nakaka-enjoy pa rin yun. Nakaka-enjoy yun. Madidepress yung mga bata pag bata pa exposed na sa gadget. Okay, Marlon. Asan yung mic natin? Pas tanong po ulit, actually follow up po ito dun sa sinabi ni, ay tinatanong si Jay kanina. What if pas, since yung mga SYP natin, di ba dito nagkikita sa church or sa prayer meeting, o kung sa Bible study, ano naman input natin pas kasi since pag-usapan na rin yung gadget, paano naman yung sa social media nila? Ano ba yung input natin about dun sa texting? Kami, naalala ko dati, naglo-load pa kami para may pag-text sa mga crush namin eh. Ngayon, online na, mas mabilis eh. Wala nang load eh. Paano po ba yan? Input, magdamag na ikipag-chat sa mga, ayun, yung mga ganung bagay. May input, may input ba? Nung teenager sila, Betwell, at sige po, alam namin ang password ng cellphone nila. Pwede namin pakialaman. Tinitingnan namin yung history. Minomonitor namin kung anong nilalaro nila. Hindi pwedeng, akin to eh. Sino ba bumili ng cellphone mo? Sino bumili ng cellphone nyo? Magulang nyo? Pwede nilang buksan yan. Mga magulang pwedeng makialam sa cellphone ng mga anak. Pwede. Sabong nyo sa akin, i-DDA ko. Alala, cellphone na asawa, pwede rin pakialaman. Asawa, anak, pwede pakialaman. Pag ang asawa, may dalawang cellphone, may tinatago yan. Pag hindi pwedeng ibigay yung password, ayaw inawayo. Paano po yung sa chatting ba? Yung mga matagal makipag-chat sa SYP video call. Yan na nga, nakakasira ng schedule yan, tsaka ng pag-aaral yan. Yung nagko-call center sa madaling araw, naku, nakakasira ng, ng utak. Yung scheduling nasisira, yung assignment di nagagawa. Kaya, pag ano na, ang magulang pwedeng mag-intervene. Sino kausap mo? Ay, wala po, EPs. O sige, tabi tayo. Sige, makipag-usap ka sa EPs, sabay tayo. Kasi nagbubulungan yan. I-monitor niyo. Hanggat nakatira sila sa bahay nyo, may karapatan kayong makialam. At yung cellphone na yan kayo nagbigay, dapat may access kayo. Sige, galit na sila sa akin. Okay lang. Question. Sige, susunod si Jilin. Sige, Ray. Yung sa youth lang na Pastor, siguro dapat, since most of us, hindi naman tayo lahat galing sa well-off na family. Ang gusto lang naman ni Pastor, pagdating ng time na 25, 26, you can find a good job, you can find a better life. Kasi nga, galing na kami sa na mahirap na buhay. That's why, yun yung gusto lang nila Pastor sa inyo, na pagka nakatapos kayo, hahanap kayo ng magandang trabaho, mabilis kayo makahanap ng mataas na sahod. Magandang asawa din. Magandang asawa, Maging asawa. And pagka natawid nila yung burning bridge na yun, madali na lang yung love life eh. Kumbaga, pagka ano yung emotions, nauna yung emotions, tas nawala na yung logic, yung buhay na dati nating mahirap, para pagdating dun sa, hindi mo natawid yun, Pastor, halimbawa, ulit. Parehas pa din. Kumbaga, dapat na-break na sana yung ganong ano. So, yung magandang buhay, nandun tayo. O dapat laging nandun yung focus natin na pagka nag-boyfriend, girlfriend ako ngayon, nakabuntis ako ng maaga. Mahal kaya magpaanak sa ospital. 100,000 si Sarah yan, isa lang yun. Tapos, hindi nga makapag-load eh. Kaya po yung mga ganon,
Mura pa yun. Tapos ang mahal pa ng Pediasure, ang mahal pa ng mga bakuna. Kaya, tigil nyo na yan. Julie. Kasi ano lang po, question po, di ba po bawal sila pumunta sa bahay nila? Paano po kung yung meron namang business? So, yung business po nila, pinupuntahan po yun. Okay lang po yun. Bumibili ba? Bumibili naman pa, sa po support. Mga ganun. So, kaya, sa tindahan, maging sa tindahan. Alam naman natin kung anong motibo eh. Kasi kung bibili ka lang, hindi ka tatambay. Pwede naman take out eh. Diba? Kasi kung bibili ka ng tindahan, kunyari ang bibiliin mo ay cornic, tapos doon mo pa kakainin, dahan-dahan. E di 3 araw ka nandun. Kasi dahan-dahan eh, cornic ka, di ba? Soft drinks. Di ba? Inumin mo maghapon. Pwede ka na bumili, uwi mo. Kung wala kang masamang layunin, wala kang motibo, bumili ka, umalis ka. Pero kung tatambay ka, may masama kang plano. So, isa pa rin yun. The moment na nakita namin na nakatambay kayo sa isang tindahan o kanino mang tindahan, sino man, at marami nang nag-report sa akin. Marami na. Minsan may mga pangalan nga na, Pastor, si ganito, nakita ko sa ganito. Yung tindahan sarado na pero bumibili pa. Ha? Kaya sabi ko, next time, videohan mo ha. Okay, may question dito. So kahit tindahan pa yan, hindi pwede. Hi Pas, ask ko lang, paano yung mga youth na nasa same-sex relationship? At paano po yung youth worker na naka-explore na ng anatomy? Stop it. Nag-warning na ako sa inyo. Ngayon, sino ang magsasuffer sa dulo? Sige nga, kami ba na nagwa-warning? Ako ba na nagturo? O kayo na gumagawa? Panoorin nyo yung mga nauna sa inyo. Di ba? Ito kanina. Paano tayo magtatagumpay dito? Listen to those who are ahead of you. Nagkamali na sila. Panoorin nyo yung mga nagkamali. Panoorin nyo. Nag-anatomy ng maaga. Ilan na anak ngayon? Walang asawa. Oh, ano? Masaya ba buhay nila? Kung masaya sila, sige, gayunin nyo. Masaya pala yung iba-iba tatay ng anak. Masaya pala eh. Sige, gayunin. Gusto niya yan? Go! Gawin nyo. Huwag dito. Huwag dito. Huwag dito sa Julia. Gusto nyo gawin? Mag-anatomy pa kayo. Mag-biology kayo. I-dissect nyo. Yun yung palaka. Yung same sex naman, hindi natin yan pinapayagan dito. Ngayon, ang bakla tomboy tinatanggap natin dito sa church. Wala tayong sinisino. Welcome sila dito. Pero the moment na nandito ka na sa Julia, you need to strive na magbago. Kasi if anyone is in Christ, he is a new creation. Kung talaga lang ay Kristo ka, magbabago ka. Hindi pwedeng ganun ka pa rin. Okay? Kasi alam naman natin, yung taong hindi sumusunod sa Biblia, pupunta ng impyerno. Ang mga bakla tomboy, pupunta talaga ng impyerno. So, wala tayong ano yan. Wala tayong magagawa. Hindi natin pwedeng bula-bulain. Kailangan magbago talaga. At tinutulungan naman natin. Okay, meron pa? Last na. Pwede kayong mag-send sa akin. Sige sis. Pwede kayong mag-message sa akin ha. Hindi ko sasabihin pangalan nyo. Mag-message kayo. Mga youth. O pas, yun po. Bukas po kasi, si Mark, after ng prayer and fasting, may meeting pa po, di ba? Tapos po si Gab, may pasok sa school whole day. So, pinaplan kong hiramin si Lennon. Nakasamahan ako. Hindi po ba pwede, Pas? Sama ka saan? Sa pagiging na po.
Opo, so kikinda po dun sa may pintahan po kami sa may, ng siomay doon sa may limang po. Ikaw sasamahan. Opo, magkikinda po ako kasi wala nga po akong kasama. Eh, lagpas ka naman na 25, di ba? Eh, nililipas, diba sabi niyo bawal tumambay sa mga. Siyempre, may anak po akong... Hindi, nandun ba siya? Wala po. Pag nandun siya, bawal. So, okay lang ako, papauwiin ko naman po siya once na dumating na po yung isa sa kanila. So, okay lang po yun. Okay lang, huwag naman masanay. Hindi naman. Hindi lang O naman. mga hugot-hugot lang, hiram lang na ganyan. Opo, opo. Pwede naman. Ba't, naliligaw ba kay Gab-Gab yan? Hindi po. Hindi, wala kaya. Siyempre pa, sa pag-uusapan lang po, yung pagtambay-tambay, di ba po, sa mga tindahan. Para lang po maging clear lang po. Na hindi magiging issue kumbaga na madalang siya. Kasi wala naman po si Gab doon, kasi si Mark. Kaya yun lang naman po. Opo, may pasok Walang po. problema doon kung tutulong lang. Opo, opo. Basta ang mga youth na opposite sex hindi pwedeng magkita-kita sa labas. Period. Inuulit-ulit ko yan. Kahit sa jeep, kahit sa school, kahit sa tindahan. Okay? Maliban lang sa ganyan. Okay, meron ba? Pas, yung sa akin, share ko lang naman. Sige, pagkatapos mo ngayon. Kasi yung... I-send mo sa akin yan. Yung pwesto nila ngayon, nandyan ako dati. So, actually, yung ex ko, churchmate ko rin siya dito dati. Ay gano'n? Pero, yun nga, nung time kasi nila, baka kasi iniisip nila, tayo, mga kontrabida. Kasi nung time ko na nandyan ako, iniisip ko, kontrabida yung magulang ko. Hindi nyo ako nararamdaman kasi hindi nyo alam yung nararamdaman ko. Hindi kayo yung nagmamahal, hindi kayo yung nakakarimdam ng feelings ko. So, pero nung nag-mature na ako, alam niyo po yung sinabi ko sa papa ko. Nag-thank you po ako sa kanya kasi sabi ko sa kanya, pa, thank you kasi hinigpitan mo ko. Kasi kung hindi niyo ginawa ni mama yon, baka kung saan ako napunta, syempre yun yung actually, ang care group leader ko pa lang si Ate Ann. So, At saka bakla naman yun, di ba? Kala niya kasi tomboy ko eh. Bakla yun, di ba? Wala mo bakla yun. Bakla yun. tapos, nung time kasi na yun, pumasok kami dito sa Julia, kami nun. Tapos parang si mama, pinaghiwalay muna kami. Kung kayo, ang sinabi ni mama, kung kayo talaga. Tapos si Ate Ann, ganun din yung ina-advise sa akin. Pero, ayun nga, pero God's grace kasi hindi siya yung para sa akin. So, kung iniisip ng youth ngayon na parang kontrabida kami, sila pastor, yung mga magulang natin, later on, marirealize yun na talagang tama yung tinatahak yung daan. Kasi pag hindi namin kayo ginaid, hindi kayo ginaid ng mga magulang nyo, baka nasa ibang lalaki na ako, baka ibang church ako, or hindi nga ako nag-church. Tapos, ang laging sinasabi ng papa ko, kapag nagtatrabaho ka na, gawin mo na lahat ng gusto mo. Pero nung nagtatrabaho ako, doon nag-enjoy ako, tapos doon ko na-realize na hindi pala yung ex ko yung mundo ko. So, yun. Kasi, feeling ko siya na yung mundo ko noon eh. Feeling ko kami na, hindi, sabi ko kay mama, papatunayan ko sa'yo man lang kami hanggang dulo. So, ano nangyari? Tapos hindi naman pala, kasi bakla nga. Kaya yun po, kinain ko yung sinabi ko. Kaya, ano lang, huwag kayong mag-alala, naiintindihan namin kayo. Kaya Dumaan kami sa ganyan. Akala nyo, kayo na rin hanggang dulo, akala nyo lang yun. Ayun lang. Akala nyo lang yun, sa totoo lang. Okay, question. Ilang taon ba to si Sean? 10? 12? 11. May nag-I love you na daw sa kanya. So ganito gagawin nyo, ha? Oo, bakit Bud? Kilala mo Bud? Bakit sa'yo may nag-I love you din?
Una, baka yung anak nyo tuwan-tuwa na sabihan I love you kasi hindi nyo naman din sinasabihan ng I love you. Yung mga tatay, sabihin niyo yung mga anak ng babae ng I love you, ha? Para hindi yung ibang nag-I love you sa kanila. Ngayon, kung sakali, ganitong edad, nag-I love you-han, siyempre, iba yung upbringing ng bawat pamilya, kausapin niyo yung magulang dito. Kausapin niyo yung magulang ng kabilang part na, uy, alam mo, kung kasama sa church. Ngayon, kung hindi kasama sa church, kausapin niyo pa rin yung bata na bata pa kayo. Yung love na yan, love lang yan ng brothers and sisters. No? Ano, Halep? Halep, ha? So, yun lang. Kausapin niyo yung magulang kung kasama sa church. Pero kung hindi kasama sa church, kausapin yung bata. Paintindi niyo lang. Kasi wala pa namang alam yan sa love-love. Napapanood lang ng nila sa TV yan, tsaka doon sa mga kapitbahay. Nakikigaya lang yan. Another question. Ano na? Yung lola. Business partner. Paano business partner? What do you mean? Business partner mo yung jowa mo? Ha? Teka lang. Eto ha. Kung minor de edad, ulitin ko ha, hindi kayo pwedeng mag-business partner. Minor de edad, tapos magka-jowa kayo. Pero kung nasa tamang edad na kayo, mag-business partner kayo, walang problema dyan. Nasa tamang edad na kayo eh. Kaya lang ito, kung nasa tamang edad kayo, hindi pa kayo kasal, nag-business partner kayo, pinagsama niyo yung pera niyo sa bangko, pero hindi kayo nagkatuluyan. Paano na? Paano na? Hindi kayo nagkatuluyan. Paano? Kahit pa nasa tamang edad, no? So pinagsama niyo yung pera niyo sa business. Tutuloy pa yung business niyo o hindi na kayo? Hindi na. Kaya tinuturo ko sa mga young adult, magnegosyo kayo ng sarili nyo, magpayaman kayo kanya-kanya, pag nagpakasal kayo, tsaka kayo magsama. Dahil kung pinagsama nyo lang hindi pa kayo kasal at di kayo nagkatuluyan, away yan. Gulo yan. Babawian kayo ng mga binigay niya sa isa't isa. So hanggang di kayo kasal, hindi pa kayo. Malalaman nyo lang na kayo na kung kasal na kayo. Tandaan nyo yan ha, hanggang di kayo kasal, hindi kayo. Kaya nga, ang tanong pag naligaw, papakasalan ba ako? Kasi hanggang di kayo kasal, hindi kayo. Tapos paano yung hindi na pwedeng tumulong? Kasi parang nagtutulungan sila dun sa... Pwede tumulong sa business. Separate lang. Pero, ito kasi bawal eh. Kung minor de edad, bawal magjowa. Okay? Bawal magjowa ang minor de edad na leader at worker na SYP. Kaya ano pa mang gawin nyo, business partner kayo or what, bawal nga magjowa. Mag-business partner kayo, pwede, pero magjowa, hindi. Tandaan niyo yun. Paano kung magjowa na sila dati, bago na Yan nga, kung magjowa na dati, dumating dito, ang sabi ko, mag-pull up muna kayo, reserve. Reserve ka sa akin, reserve ako para sa'yo. Pagdating ng tamang edad, tayo na, go, pakasal kayo. Kasi, sasabihin ng mga ibang SYP, bakit sila pwede? Bakit sila pwede? Eh, dumating na yun dito, sila na eh. So, ang gagawin, reserve. Bawal kang magpaligaw sa iba, bawal kang manligaw ng iba. Reserve. Tayo. Okay, reserve. Question. Paano po pag magkaibigan yung anak nyo, pero magkaiba naman kayo ng Bible study? Bawal ba ang tambay sa bahay na isa't isa? Paano po ma-handle? Sino ba yung anak pa to o yung tatay? Paano naman po magkaibigan yung anak nyo, magkaiba ng Bible study? So wala naman sigurong problema kung paminsan-minsan lang yung tambay. Alam nyo, yung tumambay ka paminsan-minsan, babae sa babae, lalaki sa lalaki, okay lang yan, healthy relationship. Pero yung lagi ka nakatambay sa bahay ng may bahay, alam mo, asumot ka na eh.
Para bang wala na tayong gagawin sa buhay natin kundi magtambayan. Nakikain pa. Di pa nagugas ng pinggan. Yung paminsan-minsan, okay lang yan. Ako, ayoko na sa gulo ng bahay namin, sa sobrang busy ko sa buhay. Pati ito, siningit ko pa sa iyo. I cannot afford na may tatambay-tambay. Naku. Minsan lang, pwede. Another question. Sige. Yung lagi pong ka-chat, opposite sex, minsan hanggang umaga na, nakaka-istoro sa pag-aaral, yung lalaki hindi nag-aaral kasi. Ito na nga yung sinabi ko. Yung call center agent na mga youth, hanggang umaga nag-uusap, pwedeng makialam ang magulang. Pwedeng iban ang cellphone. Supposed to be, ginawa namin ito sa mga anak namin. Pagdating ng ganitong oras, surrender ang cellphone. Kung ang tulog mo alas 10, surrender mo ang cellphone. Hindi mo kailangan ng cellphone habang natutulog. Eh, pang-alarm ko yan. Huwag kang mag-alala. Ako magigising sa'yo. Kunin nyo ang cellphone. Kayo naman bumili niyan eh. Surrender nyo ang cellphone pag oras na ng tulog. Pag may kausap, pwedeng makialam ang magulang for your safety. Wala ba kaming privacy? Wala. Bakit? Bata pa kayo eh. Bata pa kayo. Ang password ng cellphone, ng Facebook, dapat alam ng magulang. Para alam sino kausap mo. Alam niyo yung mga may krimen, pinatay, doon hinahanap sino yung huling kausap. Ngayon, pag nagbabiyahe si Gabi sa work nila sa BGC, kaya si Betwell, isend mo sa akin ang booking number mo. Bago ka umalis, send mo sa akin. Pag uwi, send mo sa akin. Lalaki to ha, kaya makipagbugan itong mga to. Pero ginagawa ko to sa mga anak ko. Lalo kayong pagbabae anak ko. Kaya huwag kayong magagalit. Lalo na yung mga magulang na nandito. Pag pinakialaman ng magulang nyo yung cellphone nyo, karapatan nila yan. Sila bumili niyan. Siguro, iba ang generation ngayon. So, siguro, yung atin nauna, no? So, nakukuha pa natin sa gulpid-gulat. So, ang mga henerasyon ngayon, gulpid-gulat pa. Oh. So, ngayon, pero we talk to them. We explain to them. Kaya mahalaga ang Kaya ako ngayon i-explain sa inyo to eh. Pakikipag-usap sa mga anak na hindi to gawin na, oy, bigay niyo cellphone niyo, surrender niyo, 10 o'clock. Hindi. I-explain niyo sa kanila ano ang danger na ang kanilang pag-aaral, mapuyat sila. Then, pinakahuli na yon, anak, nandito ka sa bubong namin. Kasi totoo yun, si Betwell, turning 29 years old. Then si Gibo, magti-26 ba? O 26. Next year. So, sabi namin, as long as you are in our house, ang batas sa bahay na to, batas Biblia. Kahit kayo na sa tamang edad, kung hindi kayo sumunod na, wow, bukas ang pintuan, you can live na magandang usapan natin. Kasi you need to impose, parents, you need to impose what is right. Kasi ang mga anak natin, lunukin tayo nun, tawaran ng batas. Then we cannot do that. We cannot do that. Especially kung ang may mga bata pa kayo na mga anak, ano ang pahintulutan ninyo sa nakakatandang anak, automatic yan, pick up yan hanggang sa pinakabata, pinakabunso. Kaya Mahirapan kung may na kayo. dalawa kayong anak, tatlong anak, kung ano yung batas sa isa, batas sa lahat. Oh, then Hindi pwedeng magkaiba yan. You really need to insist. Kasi with explanation, maintindihan nila yan eh. Naalala ko nga dati si Betwell, sabi niya, pinag na talaga niya ako. I think he was 13? Hindi. Third year. Sabi niya, nagsisi daw siya na naging magulang niya kami, mga pastor. Kasi hindi daw maka-attend ng birthday na walang chaperone. Kung hindi ako, si Beth. Kung hindi si Beth, si daddy niya. Nandun pa sa gate. Kung saan sila may okasyon. In-explain ko sa kanya, anak, ganito. During the time, rampant ang drug addiction. Daming pinatay, nag-study lang, di na nakauwi. Huwag kayong mag-alala, ganun din ngayon. Yun na nga. So ang sabi ko, mapatawad ba namin ang sarili namin kung may mangyari sa inyo?
wala nang take two. So, yung communication lang, explain, don't just be tough on them na wala namang expression ng love. So, lalo na mga youth ngayon, nangangailangan sila ng explanation sa lahat ng bagay. Hindi na nakukuha sa tirik lang ng mata. Luwa na yung mata mo, hindi pa rin nakukuha. Hindi pa sapat itong explanation ko sa inyo. Kasi pag magulang nyo nag-explain, magagalit kayo sa kanila. So hindi baling magalit na kayo sa akin, maintindihan nyo lang yung dapat kong iparating sa inyo. So kailangan yung explanation, di ba? So I explain. Ngayon, ang naglalaban na lang na dito, kasi hindi kayo logical pa, nagde-develop pa lang, pwede nyo hindi intindihin, pero alam ko, meron ng konti. No? Pwede nyo hindi intindihin yung sinasabi ko at ipilit nyo yung emosyon yung nag-uurumintado. Sa dulo, sino kawawa? Sino kawawa? Ako ba? O kayo? Sino kawawa sa dulo? Sumakit kayo. Kayo. Ngayon, pag kawawa kayo, nagkaanak kayo, nagkapamilya kayo, anong kahinatnan ng anak nyo? Palagay nyo. May iba kaya? Cycle to eh. Yung namamalimos dyan na mag-asawa, yung anak nila namamalimos na rin. Diyan sa kanto. At malamang yan, pag nagkaasawa yan, yung anak nila mamamalimos na. Yan yung cycle ng sumpa pag hindi natin pinito. Kaya, I don't care kung magalit kayo sa akin, basta, yun yung tama. Ngayon, yung mga magulang nyo na nag-aalangan kayong sabihan dahil pag nagtantrum kayo at umiyak kayo at nagwala kayo, natatakot sila, kayo ang kawawa pag hindi ako nagsalita. So, this is it. Tapos na yung warning ko, na 2 warning. Judgment Day begin today. Pag may sumuway pa, tatawagin kayo sa principal's office. Sige ba? Ayun, pas baka since parang nag-sermon or nagturo ka ng ganito, baka ang gawin naman nila, sa labas na nga sila magkikita. Yun nga, ipapaalala ko lang din sa lahat ng youth, napakarami ng members sa Julia Masinag. So, kung saan kayo magpupunta, di kayo makakatakas. Kasi maraming CCTV. Ayun. At saka lumilipad ako sa gabi. Hindi nyo ba talaga naniniwala lumilipad ako sa gabi? Ayun lang. Kaya huwag na nilang tatayin pas. Nag-astral projection ako habang nagpe-pray. Yung nag-pray ko si ganito, kita, uy, bakit andun?